may gagawin tayo. Skyworth 55 inches. Ang problema nito ay power on natin. Yan, nag-on naman siya. Yan, lumabas si Skyworth. So makikita nyo, nag-iba ang kulay. Normal, tapos nag-iba ang kulay. Normal. Yan. So yan yung problema niya. Pero mapapansin natin nagno-normal pa yung screen niya, no? Baka makuha pa natin to sa repair. Di-disable natin yung swapping voltage niya. Kung saang side man ang may problema. So ayan siya, oh. Diba? Kita niyo yung problema niya. Nagpi-flicker siya. Yan, nagpi-flicker siya. Pero may time na normal yung display niya. Okay, buksan natin. Ito yung model niya. Yan, Skyworth model 55G6. Ito ay unang sira pa lang niya. So makikita natin sarado pa yung selyo nito. So unang sira ay flicker kaagad or panel issue kaagad ang sira niya. Okay, ito na. Nabuksan na natin yung unit. Bali, ito yung kanyang mainboard. Tapos, okay, ito yung power supply natin. So ang problema ng unit natin ay nagpi-flicker or display. So doon tayo sa pinaka-panel niya or T-con. So ito ay mayroong T-con. Check natin kung anong gamit na panel nito. Yep. Parang iba yung panel nito. Yun. Iba nga yung panel niya, no? LG din siguro to. Ayun, LG din. LG display din ito. Ayun, no? Kaya ang dumi. Okay, linisin muna natin. Okay, so ito yung ating T-con. Yan, LG display. Yan, 55 687 1L. Okay, so dito naman sa board niya ay 43 UHD. Okay, so okay pa naman. Medyo may umido lang ng kaunti pero manipis lang siya. So ang problema nito ay may flicker siya, no? So makikita natin dito may naka-indicate na clock signal niya. So kadalasan talaga pag LG yung clock signal niyan ay sa loob, ano? Yan, dito din yan, tapos dito din. So kadalasan yan sa loob yung clock signal ng LG. Okay. So hanapin natin kung saang side ang may problema. Titingnan natin kung makuha natin yung problema nito sa tape method. Kung makuha sa tape method ay swerte natin, ano? Na hindi na tayo kailangan pa mag-modify. So try natin dito, remove tayo ng isang ribbon. So malinis pa naman yung ribbon niya. Yan. Tapos testing natin. Titingnan natin kung ano yung kalalabasan nito pag nakahang yung isang side niya, no? Tapos power on natin. Okay. Nag-on na siya. Okay. So makikita natin ay blanco lang siya, no? Blanco lang siya na walang galaw. Or makikita nyo rito, mayroon siyang guhit. May line siya dito sa baba. Ang labo. Yan, mayroon siyang lines. Pag yan yung nakakabit, ano? Okay. So pag ito yung nakakabit, makikita natin may lines siya sa baba. So try natin remove to. Kabit natin ito. Bunot muna natin. Okay, saksak natin. Power on natin.
nag-on na siya. So ito ngayon yung nakakabit, ito ngayon yung naka-remove. Titingnan natin kung ano yung display nito. Yan. So makikita nyo mayroon siyang display sa kabila, ano? So normal pa yung kabila niya. Ibig sabihin yung ganitong T-con ay pwede siyang magka-display kahit isang side lang, no? Kahit isang side lang pwede siya magka-display. So mapapansin natin good yung side na ito, hindi siya nagpi-flicker. So dito tayo try muna natin tong i-block. I-block natin yung clock signal nito saka yung LC1, LC2 kasama na yung Bcom siguro dyan. Kasi dito sa kabila makikita natin yung clock signal niya dito. Ayun, BGH, BGL, ano? So magkatabi lang pala sila, oh. Magkatabi lang sila. So bibilangin natin dito 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. So 13 pin. Try natin 13, 14 o mga 15. Try natin yung 13. Kung lumagpas man ay try pa rin natin dito sa side na ito. Okay. So ito, nag-tape tayo dito. Tingnan natin kung ilan yung na-tape natin. Kasi wala akong glass. Wala akong magnifying glass na ginagamit ngayon. Okay, try natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So pasok, ano, 13. So try natin ito. Eksakto, ah. Titingnan natin kung magkaka-display ito. Okay. So ito na, naikabit na natin yung dalawang ribbon. Parehas na natin nakabit. So try natin ngayon, titingnan natin kung magno-normal ang display nito. Pag nag-normal to ay at walang guhit, swerte natin, ano. Pero pag nagkaroon ng mga guhit-guhit ito, medyo mahirap siya i-trouble. Baka hindi ma-perfect. Ayun. Parang normal, ah. Parang walang damage, ah. Yun, oh, normal, ano. So hindi na siya nagpi-flicker. Pero obserbahan pa rin natin. Okay? Okay, so pwesto natin ng maayos para maobserbahan natin. Lagyan din natin ng palabas. Okay, so HDMI 1 tayo. Yan. So okay siya, no? Okay na, boss? So ito na. Yan, bali itong side na to ang may problema. So okay naman, malinis naman siya. Wala namang damage, ano. Yan. Itong side na to ang buo, wala tayong binago dito. Okay, so okay na siya. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ganun lang yung ginawa natin. Hinanap lang muna natin kung saan side ang may problema. Saka binlock natin yung clock signal saka yung swapping voltage nya. So nung ginawa natin yung setup na yun ay nagnormal na yung unit natin. Okay na siya. Hindi na siya nagpi-flicker, ano. Okay.